Ang PBA draft ay taon-taong ginagawa kung saan dito kumukuha ng bagong mga recruits ang mga PBA teams para maidagdag sa kanilang team roster. Mga bata, energetic at mahuhusay na college basketball players na nangangarap makapaglaro sa liga at balang araw gumawa ng sarili nilang marka sa pambansang laro ng Pilipinas. Pero hindi lahat ay naisa sa katuparan ang kanilang pangarap dito. Ang iba ay namamayagpag sa kanilang propesyon at ang iba naman ay naging kwento na lamang ng panghihinayang. Ang PBA ay naitatag noong 1975, pero ang PBA draft ay nagsimula lamang noong 1985. Ibig sabihin ng mga unang PBA players ay hindi dumaan sa draft, kundi sa tinatawag nilang direct hire. Ano nga ba ang direct hire? Ang direct hire ay ang direktang pakikipag-usap at pagkakasundo sa mga napipisil na player ng bawat koponan. Aalukin nila ito ng kontrata at kapag pumayag ang player, maglalaro na siya sa koponan na iyon. Ganun lang kasimple. Ang mga manlalaro gaya nila Mon Fernandez, Atoy Co, Robert Jaworski at marami pang iba na naglaro sa liga bago ang 1985 direct hire. High school o kolehiyo pa lamang ang mga ito ay binabantayan at nililigawan na ng mga PBA teams na nais silang makuha sa roster. Kaya ang pag-uusapan natin sa episode na ito ay ang mga player na dumaan sa draft noong 1985 hanggang sa kasalukuyan. Narito po sila. Ang kauna-unahang first pick sa kasaysayan ay si Santiago Sunny Cabato Sr., isang 6'5 na sentro na may malakas at malapad na pangangatawan na pinili ng Shell, na kilala bilang matibay na enforcer sa PBA. Pero bago siya naglaro dito, halimaw ang laruan niya sa PABL, 2-time MVP at 3-time PABL champion. Nagpalipat-lipat ng teams hanggang opisyal na nagretiro noong 1997. 1986, kinuha ng expansion team na Alaska ang power forward na si Ray Cuenco, isang 6'4 na mahusay na forward na may malupit na post-up skills, malaki pero mabilis ang kilos, merong maaasahang mid-range shot at malupit sa rebounding. Isa raw si Ray Cuenco sa kinatatakutang forward ng kapanahunan niya at lalo pa siyang humusay noong napunta ng Hinebra. 2 beses na kampiyon at most improved player ng 1990. Kasali din siya sa national team noong 1990 at nanalo sila ng silver. Sa kasamaang palad, maaga tayong iniwan ni Ray na namatay noong 1996 sa gulang na 36 dahil sa sakit sa atay. 1987 nang sumali sa liga ang marahil greatest sharpshooter na nakita natin sa hardcourt. Pinili siya ng great taste, si triggerman Alan Kaidik. Bago pa man sumali sa PBA gumagawa na ng pangalan si Alan at sa pagtapak niya sa PBA hardcourt, gumawa agad siya ng napakalaking impact sa great taste at mga teams na kinuha ang kanyang serbisyo. Hall of Famer, miyembro ng 25 greatest PBA players of all time, MVP noong 1990, Rookie of the Year, Best Player of the Conference, 5 beses na PBA scoring champion, ang ilan lang sa mga achievements na nag-iisang triggerman. 1988, kinuha ng Pure Foods si Big Jack Tanuan, isang 6'5 na sentro na nagsilbing backup center ni Mon Fernandez at Jericho Diñera sa TJ Hotdogs. Mahusay itong si Big Jack, kaya lang limitado ang kanyang mga minuto dahil sa napakadaming mahuhusay na sentro sa team na iyon. Mas napaganda ang kanyang mga numero noong napunta siya ng Swift. Naglakbay sa ibang teams pero nanatili siyang backup center. Na maalam si Jack Tanuan noong 2002 sa sakit sa kidney. Noong 1989, nasaksiyan ng PBA ang pagdating ng isa pang generational talent sa katauhan ni Benji Paras, tinawag na The Tower of Power, dahil sa lakas niyang maglaro sa loob. Simula nang pinili siya ng Shell hindi na siya binitawan nito maliban na lamang nung nagkakaedad na siya, ang original franchise player ng Formula Shell. Kay Paras umikot ang team sa matagal na panahon, 4 na beses na kampiyon, natatanging Rookie of the Year at MVP sa parehong taon, Hall of Famer at miyembro ng 25 greatest PBA players of all time. Aminado si Benji na kung hindi lang dahil sa mga PhilAms, hindi siya magre-retiro ng maaga at magiging komedyante. Noong 1990, napili ng Great Taste ang sinasabing isa sa mga rising shooting guards na makukuha sa draft. Siya si Peter Apet Howe,
Inisip nilang siya ang magiging katandem ni Kaidik sa Great Taste pagdating sa shooting, pero hindi ito nangyari. Sinasabi ng mga analyst na si Peter Howe daw ang kauna-unahang draft bust sa buong kasaysayan ng liga dahil hindi niya raw napunan ang expectations ng mga fans sa kanya. Tinalo pa raw siya ng kasabay niya sa draft na si Mr. Cool, Jerry Esplana. Bagamat nakuha sa second round, di hamak na mas maganda ang nilaro niya sa liga. Hindi araw-araw nakakakita tayo ng isang 6'7" na sentro na available sa draft. Kaya noong 1991 pinili ng Alaska si Alexander Araneta bilang kanilang first pick. Si Alex meron daw magandang athleticism para sa kanyang height at sinasabing the next big thing para sa liga. Pero di naglaon kasi nungalingan daw ang mga ito. Overhype at overrated daw itong si Araneta na hindi rin nagtagal sa liga. 4 na seasons lang siya naglaro at hindi muling nakabalik pa. Gaya ni Apet Howe, isa rin daw draft bust itong si Araneta. Pero may mga nagsasabi naman na kung hindi lang daw siya na injury, magiging maganda ang karera ni Araneta sa PBA. Yan ang bagay na hindi na natin malalaman pa. Dalawang magkasunod na taon na parehong draft bust ang nakuha ng liga. Pero binago ito noong 1992 sa pagdating ni Aerial Voyager Berhel Meneses. Pinili ng Presto para itambal sa shooting ni Kaidik. Nag-click ang dalawa dahil ibang-iba ang laruan ni Meneses. Isa siyang slasher na sumasalaksak sa loob upang lumikha ng space para kay Kaidik. Sa liksi at bilis niya na sinamahan pa ng grabing leaping ability at mga acrobatics sa ere. Mabilis na naging fan favorite itong si Aerial Voyager. At ilang taon pang lumipas siya na ang franchise player ng Swift na muntik pang maka-Grand Slam. 3 beses na kampiyon, MVP ng 1995, 3 beses na Best Player of the Conference, PBA Scoring Champion ng 1996, pasok sa 25 PBA's Greatest Players of All Time. 1993, isang mahusay na sentro na nagmula sa De La Salle University ang nakuhang top pick ng Santa Lucia sa draft. Siya si The Big Deal, Zandro June Limpot, 3 beses na UAAP MVP at MVP sa PBL. Hindi na nakakagulat kung bakit first pick si Limpot. Kung ang ibang mga naunang sentro sa draft nagpakita ng lakas at brusko sa paglalaro, ibang-iba ang galawan ng isang June Limpot. May finesse at fluidity sa mga kilos niya. May mid-range at mautak sa mga galaw. Sa height niyang 6'6" nakakabilib na kaya niyang kumilos na parang gwardya pero maasahan pa rin sa rebounding at depensa. Simula nang nakuha siya ng Santa Lucia siya na ang naging cornerstone ng team. Nagtapos na lang ito nung na-trade siya sa Ginebra. PBA Champion noong 2006, Rookie of the Year, PBA Scoring Champion ng 1994 at All Defensive Team Selections. Sino ang mag-aakala na kahit walang gera may makukuhang tangke ang Ginebra? 1994 nakuha ng Tondenya si The Tank, Noli Locsin. Bilang undersized na power forward, ginulat lahat ni Locsin sa kanyang rookie season. Siya agad ang leading scorer at rebounder ng Ginebra. Pinagsamang gilas at lakas, kaiba si Locsin sa mga big guys na nakita ng PBA. Tinawag siyang The Tank dahil kapag nagsimula ng umarangkada wala nang magagawa pa. Isa si Noli sa mga naging haligi ng Ginebra at never say die mantra noong dekada 90. 2 beses na kampiyon, mythical second team selections. Mahusay sa depensa, mahusay din lalo sa opensa. Nakuha siya ng Santa Lucia upang ipareho sa frontcourt kasama si June Limpot. Siya si Dennis Damenes Espino. Complete package ang 6'6" na forward na ito. Malakas pumuntos sa loob, may mid-range shot, matalino at may basketball awareness sa paglalaro. Matindi rin ang kanyang rebounding at depensa. Sila ni Limpot ang naging haligi ng Santa Lucia Realtors noong 90s. Lalo pa siyang humusay sa laro nung na-trade si Limpot sa Ginebra, kapalit ng isa pang defensive stopper na si Marlo Aquino. 2 beses na kampiyon, Defensive Player of the Year ng 2005, mythical at defensive first team selections. Parang Torres sa tangkad ang susunod na first pick na nakuha ng Ginebra. Siya si The Skyscraper, Marlo Aquino. Kilala sa kanyang matinding depensa, pero sobrang maaasahan din sa opensa. Siya ang naging sandigan ng Barangay Ginebra sa depensa sa paint, lalo na kapag pinagsasabay sila ng isa pang higante na si EJ File para buuin ang Twin Towers ng Ginebra.
Hindi lang sa butataan magaling itong si Marlu, kundi sa iskoran din. Pinauso niya ang kilikili shot na mahirap bantayan. Rookie of the Year ng 1996, 3 beses na kampiyon, Best Player of the Conference ng 1996 at PBA Defensive Player of the Year ng 1996. 1997 naman nang lumitaw ang kauna-unahang PhilAm na nakuha sa draft. Isang 6'9 na sentro na may grabing athleticism ang kinuha ng Mobiline. Siya si Andy the Eagle Sigel. Sa pagpasok niya pa lang sa liga naging dominante na siya sa paint sa parehong opensa at depensa. Pumupuntos, rumi-rebound at sumasalpak ng walang kahirap-hirap. Na-trade siya sa Pure Foods kapalit ng nagkakaedad ng si Jericho Deñera. Madami ang nagsasabi na kung hindi nga lang sa kanyang mga tinamong injuries, siguradong mamamayag pa ng husto ang karera ni The Eagle. Huli siyang naglaro sa Ginebra pero bibihira na siyang magamit sa team na iyon. 4 na beses na kampiyon, Rookie of the Year ng 1997, siya ang nakatatandang kapatid ng isa pang PBA great na si Dynamite Danny Siegel. Mapapa-raise the roof ka na lang sa first pick ng Shell pero napunta ng San Miguel Beer noong 1998. Tinawag siyang The Demolition Man. Siya si Danny Ildefonso. Sa pagpasok niya pa lang sa liga humakot na siya ng kabi-kabilang mga parangal. Mabilis na umangat ang pangalan ni Danny ay sa hanay ng mga magagaling na manlalaro ng PBA. Isa siya sa mga naging cornerstone ng bagong San Miguel kasama si Nelson Asaytono. Si Ildefonso ang isa lang din sa mga PBA player na nanalong back-to-back MVPs. Malakas sa paint, may mid-range shot, mahusay sa depensa at sa rebounding. Ang tanging pumigil lang sa kanya ay ang mga injuries. 8 beses na kampiyon, 2 beses na MVP, Rookie of the Year, 5 beses na Best Player of the Conference at kasama sa 40 PBA Greatest Players of All Time. Sa lahat ng first pick sa kasaysayan, siya ang naging pinaka-controversial. Pero bukod doon, napakahusay maglaro nitong binansagang The Punisher. Paparusahan ka talaga niya pagdating sa hardcourt. Siya si Sonny Alvarado. 6'7 na forward na pinili ng Tanduay noong 1999. Sa pagdating niya pa lang sa team, grabe na ang naging ambag niya rito. Lalo na nang nakasama niya sa Tanduay si Major Payne Eric Menk. Naging PBA scoring champion ng 1999, All-Star at Mythical Team selections, pero hindi pa man nagtatagal ang karera niya sa liga sinipa na siya dahil sa kanyang eligibility issues. Marami pa sana siyang mapapatunayan sa PBA. Isa sa mga mahuhusay na point guard na na-produce ng PBA, matalino maglaro at grabe ang shooting skills. Si Paulo Mendoza ay isa sa mga elite point guards sa pagpasok ng bagong milenyo. Nakuha siya ng Santa Lucia Realtors at sinasabing ang second coming ni Jerry Esplana o mahigit pa. Hindi naman nakakagulat dahil sa UAAP pa lang gumagawa na ng pangalan itong si Paulo na minsang umiscore ng 48 points sa isang laro. Isa sa mga cornerstones ng Santa Lucia at nagkampiyon siya rito ng 2 beses. PBA Sportsmanship Award noong 2002, tahimik pero napaka-deadly ang isang Paulo Mendoza. Tinawag siyang The Thriller dahil grabing thrill ang binibigay niya sa hardcourt. Nagmula sa Letran at pinili naman ng Red Bull Thunder noong 2001. Si Willie Meller ay isang 5'11 na point guard na may grabing scoring skills at malupit na ball handling. Hindi siya agad starting point guard ng team. Nanatili siyang backup ni Jimwell Torion. Pero sa sophomore season niya doon lumabas ang tunay niyang husay. Siya ang natatanging MVP na below 10 points ang point average. 2 beses na MVP, 2 beses na Best Player of the Conference, 4 na beses na kampiyon, Sportsmanship Award at pasok sa 40 Greatest Players ng PBA. Sa 2002 PBA Draft, nakuha ng FedEx ang 6'9 na sentrong si Yancy De Ocampo, ang nakatatandang kapatid ni Ranidel De Ocampo. Isang sentrong may mahusay na low post skills, may magandang mid-range jump shot, at kayang-kaya niyang dumepensa sa paint. Solid naman ang naging karera nitong si YDO. Nagpalipat-lipat ng teams at noong medyo nagkakaedad na, naging solid na backup center. Nagretiro siya pagkatapos ng 17 taon sa PBA. 12 beses na naging kampiyon at miyembro ng mythical second team. May sapusa daw ang galawan ng susunod nating first pick sa draft, kaya siya tinawag na Cool Cat. Nagmula sa De La Salle at napunta naman sa Alaska. Si Mike Cortez ang isa sa mga premier point guards na naglaro sa Milkmen.
Mataas ang expectations kay Cortez nang pumasok siya sa Alaska dahil inaasahan nilang siya ang papalit sa slot na iniwan ni Abarrientos. Nagpalipat-lipat din siya ng team at nagretiro sa Blackwater. 3 beses na kampiyon, miyembro ng mythical second team, PBA Comeback Player of the Year ng 2009 at naging All-Star. Cool na point guard itong si Cool Cat. Sa UAAP pa lang kilalang mahusay at maaasahan na siyang scorer. Isang 6'4" na power forward na tumulong maging kampiyon ang Ateneo. Kasama sina LA Tenorio at Larry Fonacier. Si Rich Alvarez ay napili bilang first pick noong 2004 ng Shell Turbochargers. Naging produktibo ang unang season niya sa Shell at nasungkit niya ang Rookie of the Year award. Pero sa sumunod na taon na i-trade siya sa Alaska at doon na tila nagsimula ang pagkabangko ni Alvarez. May mga nagsasabi na draft bust daw itong si Alvarez, pero ang sabi naman ng iba ay hindi lang daw siya nabigyan ng opportunity para ipakita ang kanyang husay. 4 na kampyonato, pasok sa All-Rookie Team at All-Defensive Team. Napakasalan niya ang singer na si Kyla noong 2005. Isa daw siya sa mga underrated na big men na na-produce ng PBA draft. May mga solid na numero at magandang performance sa court, pero madalas din siyang ma-trade sa mga teams. Si Jay Washington ay isang 6'7" na power forward na may athleticism at solid na scoring skills. Una siyang napili ng FedEx pero na-trade agad sa Talk and Text. Na-trade at release, naging free agent, nagpaikot-ikot ng mga team sa PBA hanggang tuluyan na siyang lumisan sa liga at naglaro sa Thailand at Japan. 4 na beses na kampiyon, 2 beses na best player of the conference at ilang beses na napasama sa mythical team selections. Isa sa mga high-flying at exciting na atletang na-produce ng PBA draft. Si Machine Gun Kelly o Kelly Williams unang naglaro para sa Santa Lucia. 6'6" na power forward na may bilis at dribbling skills ng isang gwardya. May matinding leaping ability at offensive awareness. Naging Rookie of the Year siya dito at lalo pa siyang gumaling sa kanyang sophomore season. Naging Best Player of the Conference at tinanghal na MVP sa season ring iyon. Ang tanging nakapigil lang sa kanyang karera ay ang kanyang life-threatening na sakit. Nakabalik siya sa paglalaro habang patuloy ang kanyang pagpapagamot. 8 beses na kampiyon, Rookie of the Year, Best Player of the Conference, pasok sa mythical first at second team at nasa top 40 PBA's greatest players of all time. Siya ay isang 6'7" na power forward na may grabing outside shooting at low post skills. Si JDV o Joe Devance unang naglaro sa Wellcoat pero namayagpag nang napunta siya sa Alaska. Siya ang ikalawang offensive option ng team at malaki ang naging ambag niya sa Aces. Kaya lang dahil sa hindi pagkakasundo sa sweldo napa-4 straight itong si JDV at napunta naman sa Air 21 para kay JR Reyes. Napunta din siya ng Hinebra at doon nagretiro at napasama naman sa coaching staff ng team na iyon. 12 kampyonato, pasok sa mythical at rookie team selections. Kinagiliwan man sa kanyang grabing daktak, pero mas nakilala siya sa kanyang matinding depensa. Sinasabing siya raw ang isa sa mga best defending guards ng liga. Siya si Mr. President Gabe Norwood. Isang 6'7" na forward na unang naglaro sa Rain or Shine. Grabe ang naging impact sa PBA ng isang Norwood. Pero mas naging grabe ang impact niya sa Gilas national team. Siya ang best defender wing guy ayon kay Chot Reyes. Playmaker at fast break finisher. 2 kampyonato, Defensive Player of the Year ng 2010, Rookie of the Year, 3 beses na PBA Sportsmanship Award, 7 beses nakasali sa All-Defensive Team. Mula sa isang leaper patungo sa isa pang high leaper, tinawag siyang Jumping Japet Aguilar, 6'9" na sentro na may grabing lundag at versatile na offensive skills, maasahan sa opensa pati na rin sa depensa. Naging kontrobersyal pa nga ang pagpasok niya sa liga dahil sa pabago-bago ng kanyang pasya. Gayunpaman, nang mapunta siya sa Hinebra, hindi na siya umalis dito. Binuo nila sa koponan ang bagong Twin Towers kasama si Greg Slaughter. Naging malaking bahagi ng barangay ang isang Japet at siya ang cornerstone ng team. 8 beses na kampiyon, 5 beses na mythical team selections at all-defensive team selections. Tinawag siyang Mr. SWAT dahil iiswatin niya ang bola kapag tinirahan mo siya. Si Nonoy Baclao ay isang 6'5" na sentro na unang naglaro sa Air 21. Maganda naman ang performance niya sa una,
Pero kahit bago pa lang sa liga naging journeyman na itong si Nonoy at naitrade sa kung saan saang koponan. Nagkaroon ito ng impact sa kanyang laro dahil sa mga adjustments ng bagong team. Miyembro ng All-Rookie Team at 2 beses na kampiyon. Si Joseph Evans Casio o JV Casio ay isang solid at fundamentally sound na point guard. Sa Lasal pa lang kilalang kilala na itong si JV sa kanyang outside shooting at clutch shot making. Bago pa siya naglaro sa PBA parte na siya ng Gilas National Team. Kaya noong nagpa-draft siya noong 2011 siya ang first pick ng Powerade. Naging maganda ang performance niya rito pero na-trade siya sa Alaska para punan ang nabakanteng point guard spot ni LA Tenorio dahil sa pagkakatrade sa Ginebra. Naging malaking bahagi si JV sa tagumpay ng Alaska. Kasalukuyang naglalaro si Casio sa Blackwater. 1 beses na kampiyon at 2 beses na PBA Sportsmanship Awardee. Di na natin kailangan pang pag-usapan masyado ang husay ni The Kraken, Junmar Fajardo. Isa sa mga PBA grades na na-produce ng draft system. Medyo nahirapan siyang mag-adjust sa unang 2 taon niya sa liga. Pero nung nagamay na niya ito, tuloy-tuloy na ang kanyang kahusayan. 10 beses na kampiyon, 7 beses na league MVP, 10 beses na best player of the conference, defensive player of the year at mga mythical team at all defensive team selections. Hinahanay na si The Kraken bilang katapat ni El Presidente Mon Fernandez bilang greatest PBA player of all time. Sa lahat ng mga first pick ng PBA siya ang pinakamalaki. Sa height na 7 feet, tinawag siyang Greg Zilla. Siya si Greg Slaughter, first pick ng Barangay Ginebra noong 2013. Sa pagpasok niya pa lang sa liga, tinandem na siya kay Japet Aguilar para maging bagong Twin Towers. Naging malaking bahagi siya ng makabagong Barangay Ginebra na Never Say Die team. Kahit na madami ang nakukulangan sa kanyang husay, napatrade sa Global Port at naglaro sa Japan noong nilisan niya ang liga. Rookie of the Year ng 2014, 4 na kampyonato at mythical team selections. Bago pa man siya mapunta ng PBA marami nang nilaruan ng isa sa mga oldest players na na-draft sa liga. Sa edad kasing 27 first pick pa siya ng Global Port noong 2014. Siya si Stanley Pringle, isang explosive na guard na may grabing shooting ability. Sa pagpasok niya pa lang sa PBA gumawa na siya ng ingay, lalo na noong napunta siya ng Barangay Ginebra. Malaki ang naging parte niya sa 2019 championship ng Gin Kings at siya ang tinanghal na best player of the conference. Rookie of the Year, 4 na beses na kampiyon, PBA scoring champion at 4 na beses sa mythical team selections. Si Muwala Tautua ang top pick noong 2015, isang 6'8 na power forward na napaka-versatile sa opensa. Kinokonsidera siyang stretch 5 big man, may ball handling, shooting, malupit, mamasa, rebounds at puntos sa loob at labas ng paint. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Una siyang naglaro sa TNT, napunta ng Northport, ngayon naman ay nasa San Miguel Beer, most improved player ng 2019 at 2 beses na kampiyon. Sa 2016, walang naging first pick dahil binago nila ang format ng PBA draft, pero ibinalik din ito sa 2017 draft system. Bago pa maglaro sa PBA, naglalaro na siya sa Germany at ibang team sa Southeast Asia. Sinubukan na rin niyang magpa-draft sa NBA pero hindi siya pinalad. Una siyang nasilayan sa San Miguel noong 2017 bilang kanilang first pick. Si Christian Standhardinger ay isang 6'8 na forward na may grabing lakas ng pangangatawan at halimaw sa scoring sa paint. Kaya siya tinawag na The Bulldozer. Napunta naman siya ng Northport kapalit ni Mo Tautua at napunta sa Ginebra kapalit naman ni Greg Slaughter. Mga kapwa first picks din sa draft. Ngayon ay naglalaro siya sa Terra Firma. 4 na beses na kampiyon, 2 beses na best player of the conference, 4 na beses sa mythical team selections. Kahit na bago pa lang sa liga, grabe na ang husay ng susunod nating top pick. Athletic at aggressive, yan ang paglalarawan niya sa kanyang laro. Si CJ Perez ay pinili ng Terra Firma noong 2018 at simula noon ay nagpakita na siya ng kanyang potensyal. Nakakailang taon pa lang siya sa PBA, siya na ang leading scorer ng liga. Nabibihira magawa ng isang baguhan. Na-trade siya sa San Miguel at doon siya naglalaro hanggang sa kasalukuyan. Rookie of the Year, 2 beses na kampiyon, 3 beses na PBA scoring champion, best player of the conference at ilang mythical team selections. Si Roosevelt Adams ay unang naglaro para sa Terra Firma ng 2019. Isang 6'5 na small forward na may decenteng scoring at rebounding skills.
Kaya lang hindi na natin makikita kung mag-i-improve man siya dahil kasalukuyan na siyang naglalaro sa Japan League. Naglaro na siya sa Malaysia at Vietnam League bago pa magpa-draft sa PBA. Si Joshua Monson ay napili ng Terra Firma noong 2020 bilang kanilang first pick. Isang 6'4" na shooting guard na may malupit na offensive skills at malaki ang potensyal na gumaling. Naglalaro din siya sa mga 3-on-3 tournaments ng FIBA at lokal na liga. Sa ngayon ay naglalaro siya sa Northport Batangier noong na-trade siya dito kapalit ni Kevin Ferrer. Noong 2022, pinili ng Blackwater si Brandon Ganuelas Roser bilang kanilang first pick sa draft. 6'6" na sentro, napunta sa NLEX at ngayon ay naglalaro naman sa TNT Tropang Giga. Kapatid niya ang isa pang PBA player na si Matt Ganuelas Roser. Sinubukan ni Stephen Holt na magpa-draft sa NBA pero hindi siya pinalad. Kaya sumali siya sa NBA Summer League at NBA D-League. Naglaro din siya sa mga liga sa Europa. At noong 2023 nagpa-draft siya sa PBA at napili naman siya ng Terra Firma. Sa ngayon ay naglalaro siya sa Barangay Ginebra. Ang pinaka-latest sa ating draft pick ay si Justin Baltasar. Naglaro muna siya sa NBL at mga liga ng Japan at Korea bago na draft ng Converge nitong taon lang na ito. Pero bago pa man siya nakuha sa PBA ay naglalaro na siya sa MPBL at kailangan tapusin ang kanyang kontrata dito. Yan po ang lahat ng mga first pick sa nagdaang PBA drafts. Sino ba ang pinaka-paborito nyo dito? At sino sa tingin ninyo ang mga draft busts at draft steals? Comment mo lang yan sa ibaba. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video.